Let us acknowledge the presence of the Holy Spirit. Hallelujah, Lord. Truly, we are thankful, we are grateful for this beautiful day, Panginoon. Sa pagdilat pa lang ng umaga na ng aming mga mata, Lord, nararamdaman na po namin ang inyong pagmamahal sa taglay naming lakas, sa panibago naming buhay. And we thank you, O Lord God, dahil lagi kang nandyan sa tabi namin. Panginoon, maraming salamat po sa buhay ng bawat na naririto, lalo na po kay Pastor Robert na kasama namin ngayon, bagamat marami siyang mga activities, Lord, para po sa inyo is binibigyan niya pa rin po na importansya yung naaayos niya pa rin po ang schedule niya, and by God's glory, we know that this is your plan, and para lamang po maitaas kayo. Sa Lord God, we are asking for the guidance of the Holy Spirit, lalo na po sa kanyang paglilid and also sa bawat isa po na narito. And Lord, truly, you are an amazing God, and we are thankful. We praise you. We glorify your name. Indeed, you are so, so good to us. In Jesus' name, I pray. Amen. Amen. So, salamat po doon sa prayer. Talaga pong walang ibang dapat na maparangalan sa oras na ito kundi ang ating Panginoon. At sa pamamagitan po ng message, ay naku si Ate Lydia, wala dito si Ate Lydia, invite ka na, ni Mirna. So, nasa Zoom, ibig kong sabihin. So, ito po yung ibinigay na lesson sa akin ano po at nagpapasalamat ako sa Diyos at nung nireflect ko po ito ay damang-dama ko po kaagad yung presensya ng Panginoon. So, yung title po ng lesson na atin pong tatalakayin ngayon ay The Secret of the Lord. So, nagrima na po ba sa inyo? May, yung sikreto daw ng Panginoon na gusto niyang ibahagi sa atin. O kaya naman dahil mahalaga tayo sa Diyos ay pinapaunawa niya sa atin yung kanyang mga sikreto. So mula pa rin ito kay Oswald Chambers, ano po, at June 3 edition yung nakalagay sa binigay po sa akin, Modern Classic and also Updated Classic. So ito po yung picture niya, ano po, famous siya dito sa may utmost for his highest. At alam ko po na alam nating lahat ito. So sinimulan po yung lesson sa ganitong declaration na po, The secret of the Lord is with those who fear Him. Na kapag ka meron tayong banal na pagkatakot o yung pagrespeto sa ating Panginoon ay hindi mahirap na makita o makuha natin yung secret ng ating Panginoon. At ito po ay mula sa hindi ko lang ganong makita. Mula po sa Psalm chapter 25 verse 14, kinuha ko po muna sa New King James Version na ganito po yung sinasabi, The secret of the Lord is with those who fear Him, and He will show them His covenant. So ang ganda na po, the secret of the Lord is with those who fear Him, and God will show them His covenant. So sa English Standard Version, ganito naman yung sinasabi, The friendship of the Lord is for those who fear Him and He makes known to them His covenant. So napakaganda rin. So marami sana akong gustong kunin pero tatlo na lang. Sa New Living Translation, ganito naman po yung matutunghayan natin. The Lord is a friend to those who fear Him. He teaches them His covenant. So, na makita po rito yung salitang friend, no po, yung pagkatakot, yung make known o makes known to him, teaches his covenant, at dun sa una kanina, the secret, yung ginamit po dito. Nanyugnay doon sa friendship o yung pagiging friend ng ating Panginoon. And that is intimacy. Kanya madalas po na nakikita natin yung napakahalagang topic na intimacy. Kagabi po sa pakikinig ko sa Windwatch, intimacy din yung isa sa binigyan ng diin no po ni Pastor Chris.
doon sa message niya doon sa yung hiding place natin sa ating Panginoon. Ganda nung isang binanggit niya doon na sa hiding place natin sapagkat very intimate tayo sa Diyos, hindi tayo kayang masundan ng kaaway. Sa bagamat hindi po yun yung message ko ngayon, naalala ko lang ngayon. Then, sabi po doon sa lesson natin, what is the sign of a friend? So, ano yung sign ng isang friends? Ito po ba ay kapag ka sinasabi sa atin yung sikreto ng kalungkutan? Pero sabi rito, no, it is that he tells you his secret joys. Many people will confine their secret sorrows to you, but the final mark of intimacy is when they share their secret joys with you. So, dyan daw po makikita yung tunay na kaibigan sapagkat hindi lang puro kalungkutan, problema ang sinashare sa iyo, kundi pati yung mga kaparaanan para maranasan yung kagalakan at mga pagtatagumpay. So, have we ever let God tells us any of his joys rather, or are we continually telling God our secrets, leaving him no time to talk to us? At the beginning of our Christian life, we are full of requests to God. Totoo po yan, na kadalasan ay puro request yung binibigay natin sa Panginoon. But then when we find that God wants to get us into an intimate relationship with Himself, to get us in touch with His purposes, are we so intimately united to Jesus Christ, idea of prayer, doon sa sinasabi sa Matthew 6:10, Your will be done, that we catch the secrets of God. So napakahalaga talaga na sa prayers po natin at sa lahat ng aspeto ng buhay at pananampalataya natin ay inaalam natin kung ano yung kalooban ng Panginoon. At kapag kaalam natin yung kalooban ng Panginoon, ay papayagan natin na yun yung maganap sa buhay natin. So may mga pagkakataon lang na hindi natin alam yung kalooban ng Diyos sapagkat nagkukulang tayo ng intimacy or yung malalim na relationship sa Kanya. So what makes God so dear to us is not, ano po, hindi ko pa mabasa, pakibasa nga namin, natatakpan kasi ng aking, hindi ko naiayos yung aking PowerPoint. Sino po yung pwedeng magbasa ng unang bahagi? Hindi ko maiayos itong aking pa... Sige po, ako na po. Yan. So what makes What makes God so dear to us is not so much His big blessings to us, but Yan, the okay na tiny po. things. But the Yun. tiny things because they show His amazing intimacy with us. He knows every detail of each of our individual lives. Him, sabi rito sa Psalm 25:12, Him shall He teach in the way He chooses. So ito po yung pinapaunawa rito ay yung guidance na binibigay sa atin ng Panginoon na laging handa siya na i-guide tayo. At first, we want the awareness of being guided by God, but then as we grow spiritually, we live so fully aware of God that we do not even need to ask what His will is because the thought of choosing another way will never occur to us if we are saved and sanctified. God guides us by our everyday choices. No po sa napakaganda na yan yung Panginoon sa atin po. Araw-araw ay ginaguide nyo tayo sapagkat mahalaga tayo sa Panginoon at patuloy na pinapakita niya yung pinalalagong relationship sa atin. And if we are about to choose what He does not want, He will give us a sense of doubt or restraint. So, ganyan po na talagang, and which we must heed. Whenever there's doubt, stop at once. Kapag ka may mga doubt na sa puso natin ay tumigil muna tayo, wag muna nating ituloy yung mga iniisip nating dapat na gawin. Baka hindi ito sa Panginoon. Kasi baka hindi natin nakukuha yung kanyang guidance.
Never try to reason out saying, I wonder why I shouldn't do this. So dapat ko nang gawin ito, 'di ba? Minsan basta yung gusto lang natin kasi nakaplano sa atin 'yon, so dapat nating gawin. Pero kailangan yung guidance ng Panginoon ay nasa atin pa rin. Kanya kapag ka meron ng pagdududa or parang may takot o parang hindi tayo panatag kapag ka ginawa natin yon, muli nating ikonsulta sa ating Panginoon. So God instructs us in what we choose that He is. He actually guides our common sense. Yan, pati common sense po natin ay ginaguide ng ating Panginoon. At napakahalaga po niyan. Sa message ko noong Sunday, ano po, isa sa mga binanggit ko doon ay dapat yung goodness ng Diyos ay nahayag sa buhay natin. Na maging sa panaginip natin, dapat ay yung kabutihan ng Diyos ay nahayag pa rin. Sabi ko nga, dapat maging sa panaginip natin ay mabait pa rin tayo, hindi tayo salbahe. O kaya ay sa panaginip natin ay hindi tayo kontrabida. Kasi yung Diyos ay kaya tayong i-guide sa lahat ng sitwasyon ng buhay natin, maging common sense natin at maging sa anumang kalagay ng ating buhay. And when we yield to His teaching and guidance, we no longer hinder His spirits by continually asking, now, Lord, what is your will? No po? At sa ating lesson po ay binigay yung Second Chronicles chapter 19 and 20 and John 13:21 to 38. At sinamarize ko po yan. So the emphasis of Second Chronicles 19, chapters 19 and 20 is fear of the Lord, seeking God and trusting Him. So kapag yung nasa atin yung panahon na pagkatakot sa Diyos at hinahanap natin siya at nagtitiwala tayo siya, that is also intimacy, a deeper relationship with our God. At doon natin naunawaan yung kanyang kalooban, maging kanyang mga sikreto. Then while John chapter 13:21 to 38 is when Jesus gives us his gives his disciples rather a new command to love one another as He has loved them. Na po ito yung binigay niyang new command na sabi niya, to love one another as I love them. Ito uli ay nagpapaunawa na sapagkat mahalaga sa atin yung pag-ibig ng ating Panginoon, yung kanyang kumanda no po, intimacy pa rin ito sa Diyos. Then, yung wisdom from Oswald Chambers, ano po, ganito po yung sinasabi. We must keep ourselves in touch, not with tourists, but with people, and never get out of touch with human beings if we are going to use the Word of God skillfully amongst them. So napakahalaga rin po nito na hindi lang doon sa theory, kundi doon sa totoong kalagayan po yung relationship, di lang sa kapwa at maging sa ating Panginoon. Now, sa aking personal po na reflection, sang katanungan, what does it mean to know the secret of God? So ano ba yung tunay na kahulugan nito at ano ba yung makikita natin? So base sa ating teksto na Psalm 25:14, the secret of the Lord is with those who fear Him, and He will show them His covenant. May tatlong bagay po akong nakita rito. Una, pinapaunawa nito yung meaningful relationship with God. Not just meaningful, but fruitful and remarkable relationship with God. Yan yung nais ng Panginoon. At kapag ganyan yung relationship natin sa Kanya ay hindi mahirap makita ko yung kalooban ng Panginoon. Yung puso niya, binibigay niya sa atin sapagkat intimate tayo sa Kanya. Ganyan ang nais ng Panginoon na makita po sa atin. Pangalawa, deeper understanding of His way. So yung mga paraan na ng Panginoon, hindi na yung paraan natin ang gagamitin natin, kundi yung paraan na ng ating Diyos. No po, dati merong
may isang nag-request sa akin pero matagal na yon na kasi wala siyang lisensya doon sa pagkakasal. Ni-invite niya akong, ni-invite niya akong magkasal pero hindi naman ako po pwede noong time na yon. Pwede bang sabi niya, pirmahan mo na lang yon kahit wala ka doon. Sabi ko, hindi ako pumayag, ano po kasi may mga pagkakataon kasi na ano dati po mo pwede yung ganun pero nag-ruling na yung PSA dati na hindi na po pwede. So sabi ko hindi po pwede kasi kinakailangan nandun ako at ako mismo yung magso-solemnize ng kasal niya. So naunawaan naman po niya yan at tinulungan ko siyang makahanap ng may lisensya na pastor na po pwede ng mga panahon na yon. So yung deeper understanding of God's way ay dapat na napakahalaga sa atin. Dapat talagang paraan ng Diyos yung talagang gusto niya yung gagawin natin. At yung mga sikreto niya nire-reveal sa atin. Then this is also transformative experience. Ano po? Kapag yung sekreto na ng Diyos, yung intimacy sa Kanya ay nare-reveal na sa atin sa pamamagitan ng verse, sa pamamagitan ng Kanyang mga salita at sa mga nagririma ng mga messages na tinatanggap natin ay mas lalo tayong natatransform ano po into His likeness, natatransform tayo doon sa mga magagandang bagay na nais ng Panginoon na makita pa sa ating mga buhay. Ano napakaganda po ng lesson natin yan ano po, the secret of the Lord na talagang ibinibigay niya sa atin kapag ka-intimate tayo sa Kanya sapagkat tinuturing tayong kaibigan ng ating Panginoon at yung Kanyang mga paraan ay lagi niyang ibinibigay sa atin. At sa pag-reflect ko pa, the true secret of God revealed in Jesus Christ. No po, nireveal ng Panginoon. Marami pong mga verses, pero ang kinuha ko itong 1 Timothy chapter 3 verse 16, New Living Translation. Without question, this is the great mystery of our faith. Christ or Jesus Christ was revealed in a human body and vindicated by the Spirit. He was seen by angels and announced to the nations. He was believed in throughout the world and taken to heaven in glory. So maraming mga secret ng Panginoon o kalooban ng Panginoon yung inihayag ng Panginoong Kristo at hanggang ngayon na habang Panginoong Kristo yung sentro ng buhay natin at pananampalataya natin ay yung intimacy sa Panginoon ay patuloy na pinalalalim po natin. At lastly, yung isang napakagandang testimony ng isang kabataan dati ay gagawin kong conclusion. Ano po? Sapagkat nung mula noong makakilala sa Panginoon, ang ganda nung kanyang testimony at lagi niyang sinasabi, Jesus is my whole world. Napakaganda ng testimony ng kabataan na yun. Jesus is my whole world. Sabi niya, kung ganito rin yung testimony natin, ano po, very intimate tayo kay Jesus, very intimate tayo sa Abba Father at maging sa Holy Spirit. At yung mga secret niya na nais nating malaman at nais nating magawa yung kanyang kalooban ay hindi na magiging imposible sa atin. So, yan po yung nais kong maging message ngayon. At pwede po bang mag-offer na ako ng prayer? Sapagkat kinakailangan ko pong mag-out. Pasensya na kayo, sumabay na naman ng Tuesday. Ano po, nandito naman yung ilang mga pastors ano po na okay lang Pastor Rory, mag-offer lang ako ng prayer ngayon sa bawat isang naririto. Sige po, tayo po'y manalangin. Banal at makapangyarihang Diyos, nagpapasalamat po kami sapagkat patuloy na pinapahayag niyo po ang iyong sarili sa amin, aming Panginoon. Maraming salamat sapagkat tinutulungan po ninyo kami na maging intimate sa inyo, Abba Father, sapagkat nais po ninyong patuloy na ipadama yung mas malalim pang pagmamahal sa amin. Nais po ninyong katulad ni Moses, aming Panginoon, ay nagdi-desire na makita ka ng mukhaan na hindi po natatakot, aming Panginoon, na hindi mapapahamak sapagkat meron pong napakalalim na kaugnayan o matibay na relationship sa inyo, aming Panginoon. Salamat sapagkat sa pamamagitan ng Panginoong Kristo na siyang sentro lagi
ng aming buhay at ng aming pananampalataya ay mas lalo pang tumatatag ang aming paglilingkod sa inyo. Nagkakaroon po kami ng kagalakan lagi na gawin aming Panginoon mga pinagagawa ninyo sa aming mga buhay. At salamat sapagkat ang banal na Espiritu ay binibigyan kami lagi ng inspiration, aming Panginoon. Tinutulungan kami na lalo pang makita yung mga magagandang bagay na nais niyong gawin sa amin pong mga buhay. Salamat o Diyos sapagkat sa pamamagitan po ng banal na Espiritu ay mas lalong naunawaan po namin ang iyong banal na kalooban, mas lalong na-empower po kami, aming Panginoon, at punong-puno po kami ng kagalakan sa pananampalataya at paglilingkod sa inyo. Dalangin ko po ang lahat ng naririto ngayon sa Zoom, aming Panginoon, na dumalo dito sa Daybreak Global. Hinihiling ko po yung masaganang biyaya po ninyong tuloy-tuloy na dumaloy sa kanila. Ano man yung mga personal na pangailangan po nila in the name of Jesus, ipagkaloob niyo po yung assurance na walang imposible sa inyo, aming Panginoon. Patunayan niyo po na kasing lapit lamang kayo ng panalangin at patuloy na nihahanda niyo po yung pinakamabuting pagpapala sa lahat ng mga anak ninyong naririto. Lagi niyo po silang bibigyan ng kakayahan para magtagumpay, aming Panginoon. Salamat sapagkat ang lahat ng mga anak ninyo dito ay hindi na umaasa lang, aming Panginoon, doon sa mana na nihuhulog po ninyo sapagkat yung mga yon ay temporary solution lang, aming Panginoon, kundi ang bawat isa ay binibigyan po ninyo ng kakayahan upang magtagumpay sapagkat ang lahat ay nasa promised land na, aming Panginoon. Ang bawat isa ay binibigyan ng kakayahan upang patuloy na makita nila, aming Panginoon, yung mga provisions, yung mga favor na ginagawa po niyo, mga special provisions, aming Panginoon, ay makakamit po nila sapagkat lalo pang pagpapalain niyo po yung kanilang mga trabaho, pagpapalain niyo po yung kanilang mga sources of finances, aming Panginoon, sapagkat wala pong limitasyon ang gagawin ninyong pagpapala sa lahat ng mga anak ninyong naririto ngayon, hindi lang sa kanilang personal na buhay, kundi maging sa kanilang pamilya at sa mga ministries na pinagkakatiwala nyo sa kanila, ay lalo pa itong lalago, tatatag, at mararanasan nila yung mga breakthrough blessings o aming Panginoon. Salamat po Diyos sapagkat pataas ng pataas sa aming Panginoon yung antas na ipagkakaloob niyo po sa kanila. Wala pong makakapigil nito, aming Panginoon, sapagkat hindi mapipigilan ang iyong kapangyarihan, ang iyong presensya, at ang iyong pagpapala sa buhay ng bawat isa. Gawad niyo po sa kanila, O Diyos na makapangyarihan sa lahat, ang iyong pinakamasaganang bendisyon at pagpapala sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen and amen. Amen. Amen and Amen. amen. Thank you, Pastor Amen. Robert. Pastor Rory, sandali po. Bago po umalis si Pastor Robert, pwede po ba tayong Sama niyo magbigay si ng Myrna sa prayer? prayer. Prayer para 51st kay... birthday niya ngayon. Wow, golden. Para po kay Sis Myrna and pasama na rin po natin si Pastor Robert in 3 days from now. Magbe-birthday din siya since wala po siya rito. Mag-advance prayer na rin po tayo sa kanya. Pastor David, pwede po after 1 minute ng prayer blast for the prayer, pwede po kayong mag-close ng prayer. Birthday prayer. Sige po mga Wedding kapatid. anniversary na rin po nila. Ayun, 3 and 3 in 1 po 1. sila eh. 3-in-1 3 po. and 1. Sana diyan kami, no? Saya-saya. Sige po, Yes. let us pray. Declare po natin ang kasaganaan ni Lord. Hallelujah, Ang Lord Diyos na Jesus. makapangyarihan sa Pray. lahat. Thank you Kami for po the ay life of Pastor Robert and Sis Mil na Yes, Lord, Panginoon. God, Unang we una see sa right kanilang now, pagsasama sa kanilang pag-celebrate ng pag-iisang dibdib. Panginoon, ang anniversary nila. We are praying birthday po more niya. Yun faithful, na loyal, and pinagdiriwang fruitful po na sa araw na to. Yes, Lord Pagpalain for niyo God. siya, that Panginoon. Father, Lord. Bigyan niyo And siya ng birthday kalakasan, din po ni Sis mahabang Mir na buhay. ngayon, Panginoon, sa mga Pagpapala, busy Panginoon, nila. We are pagkain sa offering pagkain short ng Blessing, prayer buhay. favors, for Patuloy na her kayo, O Lord, Diyos, ng siyang considering kumilos sa ministry ministeryo. of needs Panginoon, and strength, good and health o Ano Panginoon and, din and po, her gusto na life dalangin namin, full of umawasan po namin kay Juan, who O will be Diyos. dedication one para sa iyo, Kapatid Panginoon. nila, ang Together inyong sa kanilang pagpapalain. pagiging Kay bless Pastor her Robert na at magdiriwang po ang prayer kayo at po ng kanilang family, partner in Panginoon. kanyang Adams, Lord God. And parawan. Robert, Pagpalaan Panginoon, niyo siya, bigyan niyo siya ng lakas niyo po siya kusog na tanggalin lahat pangatawan. ng
mga negative na mga nakaramdam Tanggalin mga niyo ang abnormality anumang sa Amen. inyong karamdaman, katawan, Lord. tanggalin niyo ang anumang sakit. Sobra dahil alam Ito na namin ang na iyong kayo ang pagdedesisyon at magpupunta sa pag-iingat kanya, sa kanyang katawan niya ang pagbiyahe. siya Pagpunta naglilinis. at Lord, we paglapas, thank you, Panginoon. Lord God, for their Patuloy na lives. kayo po Diyos With ang them siya all mag-ingat sa with kanila. Sa supernatural health, Lord, supernatural thank you blessing, also, Lord God, and for the Father, in anniversary. Jesus' Kayo name. ang siya magpala sa kanila. Amen, Ang amen. tanging pangalan, Amen. Jesus. Blessing Amen. upon blessing. Amen. Thank you, Lord. I receive. Thank you, Lord God. Father God, we join Pastor Robert and Sister Mina, Mirna, in their thanksgiving for your unstoppable, unceasing blessings, protection, provision, breakthrough in their lives. We join Yes, them in Lord. giving you thanks in advance, for we know, Lord God, that they're always in your mind. You always Amen. care for them. So continue, Lord God, to allow them to experience more of you. Lord, teach them to number their days so that they may gain a heart of wisdom. Lord, we can thank you in advance, oh God, that wherever they go, they will be used as your instrument to bring good news, to bring hope and inspiration. Lord, we pray that you will continue to bless them with good health, and Amen. that no sickness will ever interfere or hinder them from serving you and for giving you praise. Yes, Lord Lord. God, we thank you because you are the author of all miraculous provision and blessing. And that's why, Amen. Father God, we lift them up to you, not only during their birthdays, also as they celebrate their wedding anniversary. Lord God, seal all our prayers with your truth, power, and love. In Jesus' name, amen. 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 Thank Amen. Happy you. na one po. Thank you, Pastor David. Thank you sa Happy inyong day lahat. Happy one. birthday po, Sige Ate po, Mirna. And salamat Birthday po. to you. Paalam na ako dahil naghihintay na sila. Opo, palalamove na lang, Pastor. Thanksgiving service Palalamove na na. lang yan. Ah. Okay, alam po namin address namin. So God bless everyone. Yan. Di po mga kapatid sa ating pagpapatuloy ng ating pag-worship at ah, pakikiisang dibdib, pakikiisang diwa sa ating Panginoong Diyos. Kakasama-sama po tayo. Sabi nga, lagi po nating nire-remind ng ating sarili na katulad ng sinabi ni Pastor Robert, di ba, yung doubt, nakakasira. Yun din po yung title nung parang ililid ko bukas sa aming Bible study. And nakakasira yun. Pagka may doubt tayo, hindi nakukumpleto yung pagtitiwala at yung paniniwala natin sa ating Panginoon. So sabi nga, pag every moment, happy moments, lahat ng moments natin, dapat nandun si Lord. So happy moments, remind mo lang po na happy moments, let us praise God. Yan. Difficult moments, meron man tayong mga iniisip, pinagdadaanan, or mga nararanasan, let us seek God. And in quiet moments, there are times na magkakaroon tayo ng intimacy with Christ. Worship God. Painful moments, kahit meron tayong mga nararanasan internally, meron pa rin tayong pagtitiwala. Trust God. And in every moment, thank God. Mas marami pa po siyang pagpapala kaysa sa mga nararanasan nating mga nakapaikot sa ating mga negative. But then, God is good, di ba? Sabi nga, lagi tayong hinahabol ng kanyang kabutihan. So, yung pong, yung sa Galatians 5:22, yung fruit of the Spirit, lagi ko iniisip yan. Nakukumpleto ko ba to? Niraranasan ko pa ba to sa sarili ko? Or may nagkukulang ba? So, siguro po maganda rin reminder sa atin yan. Sige po mga kapatid, let us all unmute kung kaya po natin. I-recite po natin tong from Psalms 28:7. Sabi, God's goodness is running after us. So we love you, Lord. We praise you, Lord. And lahat po tayo sabay-sabay. We want to thank Him. Lord, I praise you Lord, I Lord, praise I you praise for you being my being my shield. shield, being my help, shield, and joy. help, and The joy. Lord is my The strength Lord and is my 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 shield. strength shield, and my I my shield. heart trust in trusts My in you heart you. and I trusts trust in you. you. He helps My me. heart beats And My for you heart help for joy my joy and my and soul my and soul my I praise soul Him. praise and Him. with my soul. Hallelujah. I praise Him.
Amen. So, ang prayer po, part na ng buhay natin yan. Sa everyday life natin, kapag hindi tayo nagpe-pray, ano po nangyayari? Di ba? Lang tayo, parang nanghihina tayo. So, ang prayer is very, very important in our life. Dadako na po tayo sa ating pananalanginan. Ah, sa ating pong bilang mga prayer warrior, napaka-importante po na nagsasama-sama tayo sa diwan ng pananalangin at nararamdaman naman natin kung paano tumugon sa ating panalangin ng ating amang nasa langit. And so pray for prayer for healing in times of sickness. Sama na rin po natin lahat ng aspeto ng buhay. Um, Pwede ko po bang hilingin si Tito Jel mag-lead sa atin dito and we will pray in silence po with you. Saan po? Sa prayer for healings po, Sige po, sige po. ngayon na po. Salamat. After ng prayer lahat, ng last. Ngayon na po, pwede po ngayon. Sige po. Salamat po. Aming Diyos Ama na nasa langit, malapit po kami sa iyo ng buong pagpakumbaba. O Jesus Christ, Holy Spirit, alam po namin na walang imposible sa inyo. Kayo po ang aming Jehovah Rapha. Kayo po ang aming God the Healer. Lahat po imposible sa inyo, lalo na po tinataas namin ang aming mga kapatid na may karamdaman, Panginoon. Ipuin mo po ang bawat isa sa kanila. Alam mo po ang mga pangangailangan ng bawat isa. Yung may sakit sa cancer, may sakit sa buto, yung may pananakit sa loob ng tiyan, Panginoon, sa system ng different organs ng kanilang body, Panginoon. Ipuin mo po, puspusin mo po ng iyong mapagpalang kamay, Panginoon. Gawin niya po ulit yung ginawa niyo noong 2,000 years ago na marami po kayo napagaling na tao, pati po paghipo sa laylayan ng iyong robe, may gumagaling, Panginoon. Dahil kami po ngayon sa daybreak, lahat po kami ay nananampalataya sa iyo and we believe in you, O Lord God, na you can do everything sa lahat ng aspeto ng kanilang sakit, Panginoon, kaya mong pagalingin. Dinadalangin din po namin yung mga doktor, yung nurses, yung mga medtech na tumutulong sa kanila, Panginoon. Huwag mo pong pabayaan, lalo-lalo na po ang pamilya ng mga may sakit na to. Alam po namin ang pangangailangan nila, lalo-lalo na sa provision ng gamot, ng pagkain, ng mga gastusin sa bahay, Panginoon. Ikaw pong mag-supply sa kanilang mga pangangailangan. Alam po namin na hindi niyo pababayaan ang iyong mga anak na bilib sa iyo at nananampalataya sa iyo, Panginoon. Panginoon, ikaw na pong bahala ng bawat isa sa amin na kung meron man pong karamdaman na taga-daybreak na ngayon ay kasama namin, ipuin mo po ang bawat isa sa amin, Panginoon. Kung ano man po ang amin nararamdaman, pagalingin mo po kami. Turuan mo po kami na tumawag sa iyo lagi at help us to be mindful of your presence in our life, Panginoon. Lalo-lalo na po yung Holy Spirit mo. Pagka kami nangangailangan ng tulong, lalo na po para sa mga may sakit na aming kapatid, dali mo po kami sa iyong hiding place. Ay pagpapanalangin namin ang gusto, Panginoon, para lahat ng ito ay mapagaling mo, Panginoon. Alam po namin, naniniwala kami na lahat sila po ay gagaling. Lahat po sila ay gagaling in your mighty name and in your power, O Holy Spirit. Lahat po sila ay gagaling in your name. Lahat to ay dinadalangin namin sa pangalan ni Jesus at ng Holy Spirit mang noon. In Jesus' name, in Jesus' name. Amen. 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 Thank you, Jeff. Salamat. Automatic na po yun mga sa prayer niya. And salamat po sa prayer. Wala po yung ano ka. Yan. Next po, yung sa Pillar of Society natin ngayon, to
today is Tuesday po. Pwede po bang hilingin po na mag-focus tayo sa Pilipinas ngayon? Total everyday naman po napapanalangin natin ang buong mundo. Medyo kanina bothered lang po ako sa nangyayari. Mula kagabi nanonood ako ng balita. Pero medyo bothered ako sa mga naririnig ko, napapanood ko sa news. And totoo nga po yung sabi na napakagulo na ng mundo, lalo na po sa ating total mga Pilipino po tayo na nandirito ngayon. Marami nang nangyayari. Imagine nyo po, di ba, lalo na sa Pilipinas, wala man po kami sa Pilipinas, pero ramdam ko yung meron akong takot na nasa harapan mo lang, babarilin ka lang. Ganun lang kadali yung buhay sa kanila, di po ba? Yung tawag ng kaaway, napaka nagkalat talaga. Kaya ang laki po ng part natin bilang mga prayer intercessors, nagkakaroon, may mga protection tayong, lalo na yung mga mahal natin sa buhay na naandyan sa Pilipinas, na nagkakaroon na mayroong protection at guidance na galing sa ating Ama. So magpatuloy lang po tayo sa ating panalangin. And uh, yung pumbalita sa pagdating din sa ating government, panalangin natin kahit na maka Duterte, maka Marcos or sino man po yung ating yung bet, kailangan lang po wag po tayo maging bias. Kailangan ipanalangin natin sila kung sino man yung mga nakaluklok sa kanilang decision making, sa kanilang mga pinagmimitingan, yung pong ongoing at yung mga upcoming pang mga activities na sa ating government. Let us pray for that. Mag-focus po tayo doon at pati na rin tong Philippine-China conflict, lumalaki po. Mayroon akong nakikita mas malaki pang mangyayari, pero alam ko po, i- i- ah, share ko po yung nabunot ko kanina sa aking paper. Sabi po sa Joshua 23:9-11, "The Lord will defend you. Nothing will be able to stop you. He will give you victory." Amen. Ito po ang dinideclare ko para sa ating bansang Pilipinas. So sa punto pong ito, can I ask po ba at Tita Lids, okay lang po ba mag-lead ka ng prayer for this prayer section sa ating government sa Pilipinas po? Salamat po. Sige po, let us pray. Oh, hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus, our Father in heaven, God, the Holy Spirit, maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito po, Panginoon, sa kalakasan na binigay niyo sa akin sa araw-araw. At sa na ito po, Panginoon, dinudulog po namin at pinapanalangin namin po, Panginoon, ang aming bansang Pilipinas na pinili niyo rin po, Panginoon, Lord God. At tinawag niyo po, Panginoon, lalo na dito sa mga panalanginan as intercessor po, Panginoon, Lord God. Ito yung aming Lord God, na mandate namin galing sa inyo po, Panginoon. Continue to pray for our country po, Panginoon. Gaya na nasabi kanina, Lord God, we pray for our leaders, our presidents po, Panginoon, our senators po, Panginoon, na bagong talaga, yung mga bagong lumuklok na palitan po, Panginoon. Lord, we pray and we, Lord God, yung salvation will come, yung fear of God coming from you po, Panginoon, ang siyang manggagaling sa, Lord God, tumitakot sila sa inyo po, Panginoon, hindi sila gagawa ng mga bagay na hindi nais-nais niyo po, Panginoon, Lord God. At Lord, lahat po ng mga leaders na ito, hayaan nyo na they will call unto you, they will bow unto you, they will obey into your laws po, Panginoon, Lord. They will seek your name, they will find you po, Panginoon, Lord God. At Lord, sa tuwing sila ay magagather po, Panginoon, ay mananalangin sila, magsisik sila ng inyong wisdom na understanding regarding our country po, Panginoon, Lord. Lalo na po, Panginoon, yung West Philippine Sea po, Panginoon, kagabi po, Panginoon, yung kapahayagan na kailangan namin iprotekta
ang aming bansa na ito, yung West Philippine Sea po, Panginoon. Binigay nyo sa amin, pinagkaloob nyo sa amin to. Dito nang gagaling yung aming mga resources po, Panginoon. Water resources po, Panginoon. Yung land resources po, Panginoon. At napakayaman po nito po, Panginoon, sa lahat ng mga binagkaloob nyo sa amin po, Panginoon. At marami po palang mga Lord, yaman na binigay nyo sa amin na ito, itong treasure na ito. Lord, let your angels, Lord, mag-protect sa amin, sa aming bansa na ito, sa buong kapaligiran, sa aming karagatan po, Panginoon, Lord God, mula dun sa Apari hanggang sa dulo po, Panginoon, sa Mindanao, sa Davao, Lord, lahat ng areas po, Panginoon, Lord, ay i-cover ng inyong blood of the Lord Jesus na ito, Lord. At sinasaway po namin ang any greediness at lalo na po, Panginoon Lord, yung pagkakamkam po, Panginoon Lord, na hindi kanila. At Lord, let your will be done. Kayo po, Panginoon Lord, ang bansa ng mga bansa po, Panginoon, God of all nation po, Panginoon Lord God. At maraming salamat po, Panginoon. At Lord, dinideklara ko rin po yung peace, orderliness po, Panginoon, sa aming bansa, unity, prosperity po, Panginoon Lord, sa aming economy po, Panginoon, at kaayusan din po, Panginoon Lord, yung good steward din po, Panginoon, sa aming mga sa aming mga pinagkaloob nyo na resources po, Panginoon, mga pinagkatiwala nyo sa amin, lalo na doon sa mga government, sa mga department ng mga government na ito po, Panginoon, sa mga mayor po, Panginoon, Lord God. Bless them po, Panginoon. Bless them po, Panginoon, Lord. Ang presensya nyo, Lord, ang mag-call sa kanila po, Panginoon, Lord God. Mag-seek po pa kayo, Panginoon, Lord, at halughugin nyo at gamitin nyo po, Panginoon, mightily, Lord God, ang inyong mga Kristiyano, ang mga anak na sumusunod sa inyo at nahanda pong sumunod at maglingkod at tumayo para sa kanila po, Panginoon, Lord God. Lord, gumamit kayo ng mga influence na leader po, Panginoon, upang mag-lead sa kanila po, Panginoon, Lord. At isa na po ito po, Panginoon, lukubin niyo po, Panginoon, ng banal na Espiritu ang lahat ng aming mga leaders na ito at wasakin niyo po kung ano man yung kanilang mga hidden agenda po, Panginoon, sa aming bansa na ito. Only you, Lord God, kayo po ang aming tinataas po, Panginoon, sa aming bansa. Kayo ang aming kinikilala na Diyos na buhay sa aming bansa. At kayo rin po, Panginoon, ang dakilang makapangyarihan sa aming bansa na ito, Pilipinas na ito. Kayo rin ang gagawa at kikilos na ito. At Lord, lahat po, Panginoon Lord, ng mga nangyayari sa aming bansa po, Panginoon Lord, ay magkaroon pa ng takot, Lord God, at yung gumagawa ng Lord, yung bigyan nyo ng justice po, Panginoon, Lord God, yung mga nakakaranas ng victim na ito po, Panginoon, Lord. At dalangin ko po, Panginoon, i-cover nyo ang lahat ng aming mga kabataan, ang aming mga magulang, ang aming mga anak po, Panginoon, sa lahat ng danger po, Panginoon, na gaya nito. Any accident, any danger or harmful na namang nangyayari sa aming kapaligiran. Linisin niyo po, Panginoon Lord, ang bawat lugar, ang bawat city, ang bawat area ng aming bansa na ito. Lord, kayo po, Panginoon Lord, ang siyang magbigay ng kaliwanagan sa aming bansa na ito. At yung lahat ng mga kadiliman na nangyayari sa aming bansa na ito, po, Panginoon, punuin niyo ng liwanag po, Panginoon. Nagsishine po, Panginoon Lord, yung liwanag na ito upang makita po, Panginoon, ang inyong dakila at pinakamakapangyarihan ng inyong mga salita po, Panginoon, na siyang magta-transform sa aming bansa na ito. Maraming salamat po, Panginoon, na angkin po namin na ang lahat ng aming panalangin, declaration po, Panginoon, sealed with your love po, Panginoon. It is done na po in Jesus' name. Amen and amen. 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 Thank you po, the leads. Yun po, sama na rin po yung family dun sa pinagpray natin. Salamat po. Punta na po tayo ngayon sa Body of Christ, Prayer for Churches. Lahat po tayo bilang part of the Body of Christ, God's servants, leaders, and ministries.
Hilingin ko po si Pastor Jeneline mag-lead dito, and I believe meron po siya atang praise report bago po niya tayo i-lead dito. Open na po ang mic. Si Pastor Jeneline, sa inyo na po ang Sige po, hello po, good morning and good afternoon. May praise report lang po ako. Actually, last week po, may pinag-pray po tayo na talagang may anxiety at depression. So, di po siya inom po ng gamot. Di na po talaga siya uminom ng gamot. Tapos, siya po actually ay nagsasalita ng kung ano-ano. Tapos, di maganda. Pero dahil Christian po siya, kumbaga, lahat ng mga pumupunta sa kanya ay tawag dito, pinagsabihan niya ng Word of God. So, noong Friday, pumunta din po ako doon. Parang ginawa po natin doon. Nag-pray, tinirapi po natin siya. Tapos, kahapon po, naalala po ninyo, na sinambit ko po siya sa prayer. Sinambit po natin siya. Nag-pray po tayo dito sa may sakit. Yung may mental, Tapos, kanina pong umaga, tumawag po ang kanyang nanay na may himala daw na nangyari. Kahit po yung kapitbahay po nila, kahit po yung anak, yung mga nasa paligid, nagsabi po na may himala pong nangyari. Kasi po, hindi na daw po siya nagsalita ng kung ano-ano. Parang tahimik daw po yung ano. Kaya dito ko po masasabi na itong prayer po na ginagawa po natin sa daybreak ay talagang may ginagawang himala. Talagang ito po ay talagang tawag dito, may mga pagyayanig na nangyayari at magpatuloy lang po tayong manalangin. Okay, so pagpatuloy po tayo po ngayon kahit po ako lang dito po tayo sa Zoom, tayo po ay magkaisa po sa pananalangin. Hallelujah, Lord Jesus. Oh, yes, Lord God. You are worthy to be worshipped, Lord Jesus. You are worthy to be praised in the name of Jesus Christ of Nazareth, Lord God. We do believe, oh Lord God, that you are the God, Lord Jesus, of everywhere. You are omnipresent. Alam mo, Panginoon, ang lahat ng kaganapan. Alam mo ang lahat ng pangyayari. At kahit po, Panginoong Jesus, napakadaming nagpipray. Karamihan, Lord Jesus, maging sa mga denominational, hallelujah, Lord God, independent, Lord, sa lahat, Lord God, ng group of denomination, nagpipray, lahat ng mga prayer items, pinagpipray din po. Hallelujah, kahit yung body of Christ, Lord God. Ngunit, Panginoong Jesus, Lord, alam po namin na ang tanging pinapakinggan mo ay yaong binigyan, Lord God, ng karapatan, Panginoon. Hallelujah, kapangyarihan. At yaon po, Panginoong Jesus, ay taong sumusunod sa kalooban mo, taong nananatili sa paanan mo, babad, O God, sa iyong mga salita, Panginoong Jesus, at patuloy na sumusunod sa nais mo. At alam po namin, Amang Banal, sa araw at sa oras na ito, hallelujah, Lord Jesus, Lord God, ang body of Christ, ang iyong mga pinili, Father, inassign sa iba't ibang mga, Lord God, denomination, inassign kahit sa ang lugar, sa probinsya, sa distrito, Lord God, sa bansang ito, at hindi lang sa bansang ito, maging sa iba't ibang dako ng bansa, Panginoon. Mga taong pinili mo upang itaas ang pangalan mo, upang ipakita ang liwanag na nagmumula sa iyo, upang magpatutuo, Panginoong Jesus, hallelujah, sa katapatan at sa kabutihan mo, in the name of Jesus. Ngunit sa oras na ito, Panginoon, nakikita mo, Amang Banal, ang buhay ng body of Christ, Lord God, ang pagkawatak-watak, Panginoong Jesus, dahil, Lord God, sa isang sa bagay, Panginoon, because of jealousy, because, oh God, of discrimination, because of division, because, oh God, hallelujah, sa mga bagay na hindi pagkaintindihan, Panginoong Jesus, Lord, sa oras na ito, Panginoong Jesus, Lord God, we cancel the works of the enemy, we uproot, oh God, and bind the works of the enemy in the
life, oh God, of the body of Christ, oh God. Kahit, Lord God, nakikita po namin ang disunity, Lord God, lalo na, Lord God, noong during the election time, Father, nakikita mo, kaya hanggang ngayon, Panginoon, wala pa rin, oh God, hallelujah, nakaupo, Panginoong Jesus, na naroon sa pwesto, na sana maging boses ng iyo mo, Panginoong Jesus, para eradicate yung lahat ng mga hindi magaganda, Panginoon. Lalo na ngayon, Panginoong Jesus, hallelujah, na ang mga karamihang nananalo, Panginoong Jesus, mga tao, Panginoong Jesus, na walang totoong relasyon sa iyo, nang hangad po ay Lord God, hallelujah, ay sumikat at yumaman, Panginoon. Ngunit, Ama, hayaan mo ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod, ang mga pastor, Father God, mga leaders, oh God, hallelujah, bishops, oh God, oh, diaconess, Lord, teacher, apostles, Lord, evangelist, missionary, na puspusin ang iyong banal na espiritu. Puspusin mo, aming Panginoon, hipuin ang kanilang puso at isipan, dahil sinasabi mo, hawak mo ang buhay ng tao, hawak mo ang isipan ng tao, hawak mo ang pagkatao, hawak mo ang lahat ng bagay. Kayo ang nakakaalam ng lahat ng bagay. Ngunit kami sama-samang nagpapakumbaba, dumudulog, Panginoon. Ang aming mga puso, Panginoong Jesus, ay dinudurog namin. Dahil, Lord God, nais naming sundin ang kalooban mo upang magkaroon, Panginoong Jesus, hallelujah, ng kapangyarihan. O God, ang iyong mga salita sa pamamagitan ng iyong mga anak. Dahil sinasabi mo, kapag hindi kumikilos ang iyong mga anak, pag hindi sila, Panginoong is magtatrabaho, ang kadiliman ang gagawa nito at apektado po ang lahat ng iyong mga pinili, ang iyong mga lingkod. Kaya Lord, I pray, Father, that continue, Lord God, hallelujah, Jesus, palakasin, patatagin, empower your people, give them courage, oh God, wisdom and knowledge, oh God, for what you have said. My people are perished because they are lack of knowledge. Sometimes nandito na sa amin ang mga salita mo, Ama. Ngunit kapag ito'y hindi, Panginoong Jesus, may apply, mananatiling hid knowledge, mananatili po itong, Lord God, hallelujah, salita, mananatili po ito, Panginoong Jesus, informasyon, at wala pong, Lord God, hallelujah, inspirasyon. Lahat ng mga revelation mo, kung ito'y walang salita, walang application, ay ito, Panginoon, ay maging information. Ama, sa oras na ito, hayaan mo, Panginoon, lahat, lalo ng mga pastors, na magkaroon, Lord God, ng katapatan, courage, Lord, na ituro ang katotohanan na hindi po maninimbang sa mga taong aalis kung matatamaan. Pagkos, Panginoon, sabihin ang totoo, because only the truth can set your peoples free, Father. Upang sa ganon, matutunan ng bawat isang magpakumbaba, hanapin ang iyong mukha. Lord, talikuran ang kasamaan at ang masasama. At sa ganon, Panginoon, maranasan, Panginoon, bawat isa ang katiwasayan, maangkin ang kapayapaan sa pangalan mo, Panginoon, maranasan ang kasaganaan dahil sa taong tapat, kayo ay laging sapat at hindi makikita, Lord God, hallelujah, hallelujah, Lord God, ang kasalatan at hindi mamumuhay sa kahirapan ang iyong mga anak na pinili, tinawag, Panginoon, dahil pinangako mo, Panginoon, na yung binitiwan sa lahat ng mga sumusunod at tumutupad sa kalooban mo ay hindi po, Lord God, mawalan, bagkus mamumuhay na punong-puno ng kasaganaan. Kaya isang sikreto, hayaan mong ito'y aming, Lord God, dahil makamtan ng lahat ng nais at kalooban mo. Ito po ay aming, Lord God, hallelujah, tuparin, Panginoon, sa pamamagitan ng paghayo upang, Lord God, maikalat ang liwanag sa kadiliman, maitaas ang kaluwalhatian mo, ang liwanag, Panginoong Jesus, sa bansang ito, maging sa buong at sa iba pang bansa, Panginoon. For the Philippines, oh God, is a sending nation. Thank you, Holy Spirit.
Thank you for the power of your Holy Spirit and for the presence and even for your word, Lord God, na patuloy mong ipinapayag sa amin araw-araw maging Lord God sa bukang liwayway. Salamat po Panginoon. Basbasan mong panalangin ito in the name of the Father, Son, and the Holy Spirit. In Jesus' name we pray. Amen and amen. God bless po. Thank you. Amen. Thank you, Pastor Jen. Heavenly Father, we thank you for the power and your willingness to listen to our prayers. In Philippians 4:6-7, it says, "Do not be anxious about anything, but in everything, by prayer and supplication, with thanksgiving, let your request be made known to God, and the peace of God, which surpasses all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus." We have just prayed for these prayers, Father God. um, we believe in your faithfulness and your promise to hear and answer prayers according to your will, and we declare that we will receive what we have asked for with faith and believing that you will grant it, O Lord. Thank you for your peace that surpasses all understanding and for the promise that all things work together for good. We seal this prayer in the name of Jesus, believing it is already answered. In Jesus' name, amen. 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 Wala po pong may po pang birthday pin ngayon. Ingin ng mga alaga ko. Sama mag-birthday, bukod kanina sa pinag-pray natin, si Sis Myrna and Pastor Robert, anniversary po, ala na. So, as po, Pastor Rory, sa closing natin, Thanksgiving prayer, and Pastor Dave po for our benediction. Salamat po. Sige po, tayo po ay manalangin. Lubos kami pong nagpapasalamat po, Panginoon, sa inyong pong pagmamahal at biyaya, sa iyong proteksyon, at sa iyong ipinahayag ng iyong sekreto. Maraming pong salamat, Panginoon, sapagkat iyong pagmamahal mo ay hindi ho nagmamaliw at patuloy kaming nagpapasalamat sapagkat lagi ang iyong salita ay totoo, banal at takila at tunay na magbibigay gabay sa aming pamumuhay. Salamat po sa buhay ni Pastor Robert na iyong ginamit upang may pahayag ang iyong banal na salita at tunay na may bahagi sa bawat isa ho sa amin. Salamat po, Panginoon, sa bawat aming mga kasama. Pagpalain po niyo sila at ingatan, gabayin ang kanilang gawain, ang kanilang trabaho, kanilang hanapbuhay, ang kanilang pamilya, o ang aming pamilya. Pagpalain po ninyo, Panginoon, at patuloy na kayo ang magpikis sa amin sa isang espiritu, pagmamahal, pagsunod po sa inyo. Bigyan nga po ninyo kami ng lakas upang lalo at tulungan ninyo kami upang lalong may pahayag ang iyong banal na salita. Salamat, salamat. O aming Ama, Panginoong Jesucristo, at sa pagkilos ng iyong Santong Espiritu. Amen at amen. Let us receive the benediction of our God based on 1 Thessalonians chapter 5, verses 23 to 24. May God himself, the God of peace, sanctify you through and through. May your whole spirit, soul, and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. The one who calls you is faithful, and he will do it. In the name of the triune God, Father,
Son, and Holy Spirit. Amen and amen. Shalom. Amen. Amen. Amen and amen.